Morning crafters, morning mga kausok. So once again, dito na naman po kami. Kasama ko na naman si Rani. Ngayon, we are given a slab of, bago to ha? Bago yan. This is Braveheart, no? Braveheart Black Angus Beef Brisket, yan. So si Braveheart ay from Central Kansas, yan. Yan na. So, itong brisket natin is 7 kilos, no? 7.33 kilos. Yan. Yan, ikot lang natin. Okay, so slightly chilled. Kasi maganda talaga i-trim, no? Na naka-chilled. Chilled pa yung karne. Once again, titingnan lang natin yung quality ng beef, no? Na actually, nag-research ako dito. Itong kaninang Angus ay hanggang 850 lang yung laki para uniform yung cut at intact pa rin yung kanilang Angus traceability. And isa pa, yung kanilang farm or feedlot, hindi lumalayo ng 200 miles yata from the butcher or slaughterhouse. So pagka daw mas maikli yung biyahe, less stress sa cattle, no, mas maganda yung napoproduce nila na. Okay, so that's the Braveheart. Ayan, ang nakakwentuhan ko rin yung owner nito from PYC Foods Corporation, si Sir June. And yung kanilang sales associate or sales agent na si Ma'am Vicky Lauchenko. So, ang sabi ni Sir June, maganda rin yung trim, no? They are boasting of their butchering. Kasi daw, parang as much as possible, tinitrim na nila yung especially sa steaks nila. Minimal na lang yung Minimal na lang, no? Especially sa steaks nila. Ang sabi nila, mga 5 to 8% more yield yung kanilang mga beef products or dahil tinrim na nila yung hindi kailangan. So, kung ano daw yung nakukuha na karne, is usable na siya. No? So, well, that's for steaks. Hopefully, it's the same way with brisket. No? So, as you can see, by the way it looks right from the bag, nakikita mo na mukhang okay nga, no? Medyo nabawas niya na yung iba kasi sobra pa dito, manipis, yan. Ito halos na. So makikita natin. When you open a bag ng brisket, make sure na hindi siya maglalawa, no? Malawa kasi ito kasi marami siyang moisture, no? Tapos pag naghiwa tayo, baliktarin nyo lang. Ito yung taas niya, no? This is the meat side up or fat cap side, and then ito yung ilalim niya, no? So for those who are just tuned in or ngayon lang napanood yung ating video, dalawang main part ang brisket, no? You have the point part and the flat part. Pagka tinagilid ko yan, bakit siya tinawag na point part or makapal niya na side? Dahil makapal yung part na to, and this is the flat part. Yan. Alright? Pag naghihiwa tayo, dito tayo sa fat na to. Kasi itong fat na to, okay lang siya mahiwaan. Huwag lang tayo maghihiwa dito. So grab nyo lang, slit nyo lang ng kapiraso para maano lang yung hangin kasi vacuum sealed siya. Yan. Pag nahiwa nyo na, pwede nyo nang slide yung anyang vacuum pack. And then, yeah. Of course, I'm using nitrile gloves. So this is available sa Lazada, sa PCP Market page, yan, sa Pitmasters Club. Alright? No. First look, right from the bag. Yan, no? Ito, very minimal na lang din talaga. So malaki yung makukuha nating yield dito. No? Kasi sa iba talaga, itong part na to, meron pa. Meron pa dito. Ikakat nyo pa, no? Saka yung sa may point niya, malalaking pot. So this one is 7. Normally pag nag-cut tayo, nasa 1.5 ang nawawala. 1 to 1.5 ang nawawala kg. Yeah. Alright, so gamit natin ang ating boning knife. Yan, this is available sa Barrel Pro. Siyempre Barrel Pro tayo, no? That pala, nag-nitrile gloves na ako. Pero ideally kasi talaga, nitrile gloves sa kabila, clean hand yung kabila. Yan.
Okay, so may fat cap siya. Malalaman natin gaano kapal to, pero magbabawas pa rin tayo dito sa ibabaw na to. Para, well anyway, ang brisket trimming naman, iba-iba kasi pag nanonood kayo, meron kasi pang competition, meron pang restaurant, meron din mga trimming na pang backyard lang. No? So pagka pang backyard lang, sa inyo lang, syempre, as much as possible, huwag na kayong magbawas ng Pag sa mga restaurant, mas inaano nila na konti lang yung trimmings kasi para mas maraming may serve. Pero, yeah, backyard and restaurant. Make sure lang na hindi masyadong marami yung fat dahil umay din. No? Umay din. Yan. Okay, first thing na gagawin natin, kakapain lang natin yung brisket. Titingnan natin kung ano yung mga part na dapat nating alisin. Okay, so halimbawa itong part na to, hindi kasi siya magre-render o kaya matigas yung fat na to eh. Yan. Pag sinama natin to sa brisket, sa smoker, at sinerve natin, marereklamo yung mga kain talaga. No? So what we need to do, alisin natin yan. Matatagal ang oras mo pag hindi tinanggal. As much as possible, isang ano lang isang hiwa lang tayo. Yan. Puro fat yan, no? Tabi natin yan. Hindi natin itatapon Hindi natin itatapon kasi May paglalagyan tayo. Oo, mahal yan. Pwede natin siya gamitin sa beef talo, brisket burger. Huwag niyong hukayin. Enough lang to kasi pag hinukay natin yung malalim yun. Yan. Dawasan lang natin. Okay? Alam mo, totoo nga, konti na lang talaga ititrim dito. Itong mga silver skin, okay, so pag nakita nyo, mayroon silver skin dito, kailangan mo lang ding alisin, no? Pag nag-cut kayo, pagka raw pa, you go along the grain, no? Hindi across the grain. Pag luto na, across the grain ka. Pero pagka ititrim mo pa lang, sundan mo lang yung grain ng brisket. Yan. Mapapansin niyo yung pag ganun. That's the grain. Yan. Okay lang mag-expose yung karni ng konti, basta matanggal niyo lang yung mga silver skin. Yan. Basically, itong brisket na maganda na yung no? Konting-konti na lang. Konting na lang talaga. Even sa gilid, pagka maghihiwa kayo, gawa muna kayo ng line na pwede nyo sundan. No? Ito, loose ends to. This is the mohawk. No? Itong part na to. Pag ganun tayo. Para lang magkaroon siya ng shape na maganda. Hawakan nyo din yung karne para kung may lumalabas na Right. Then lang natin to, i-round lang natin tong part na to. Para lang siya. This part also. Yan, kabila. Pakita natin yung kabila. Napansin nyo itong part na to, iba yung kulay. No? So, alisin din natin yan.
Yan. So, ito naman, babawasan lang natin. Maganda, isang slice lang eh. Okay, so this is the final trim. Hawak-hawakan nyo lang para makita nyo kung merong mga nakalawit-lawit pa na parts. Laki ah. Malaki. So again, if you're in a backyard, you're cooking for the family, huwag nyo ubusin yung karne. Alright? So, kung halimbawa meron kayong sa holidays, yan, as much as possible, you have all the meat, or utilize the meat. Kung may trimming man, very minimal lang. So with this Braveheart naman, as you can see, ano na siya, no? Wala na siyang masyadong trimming. Okay, now we will do the wrap. No, ang kagandahan lang ng brisket, hindi siya requiring na masyadong marami na ingredients. Naniniwala ba kayo na kailangan lang natin ay salt and pepper? Ayan. Usually tayo 50-50. 50-50. 50% salt, 50% na 16 mesh na black pepper. Ayan. Huwag yung pino, no? Hindi powder eh. Ha? Pag half cup ang ginamit niyo na sukatan, ganun din karami yung salt na gagawin niyo. Okay, so this is our rub. Bakit ang ginagamit namin? Dati ginagamit natin shaker. Ngayon, ganito na lang. Wala siya yung parang butas-butas, no? Kasi ang nangyayari, naiiwan yung hindi even yung pag-apply ng rub, no? Ngayon, mag-a-apply tayo ng rub. Some use binder na gumagamit sila ng mustard, yellow mustard, gumagamit sila ng spritzer nila, no? Pwede rin naman yon. Iba gumagamit ng Worcestershire sauce, iba gumagamit ng... Bakit ka sa atin hindi na gumagamit gano'n? Ang kagandahan kasi sa atin, medyo humid sa atin. Iwanan mo lang yung karne ng saglit, nagmo-moist na siya. Lumalabas na yung moisture niya. Pero kung gusto niyo lagyan, mas mainam. Pwede naman, no? Mas mainam, no? Mas didikit yung rub, no? Mas intact yung rub doon sa karne. Pag naglagay kayo ng rub, simulan nyo sa likod, no? Ayan. Para pag binaliktad niyo, hindi masisira yung presentation side. Okay? Sa pang technique, para hindi sayang yung dry rub, gumamit kayo ng stainless pan para yung malalaglag na rub, nandun lang sa stainless pan, pwede mo siyang scoop at gamitin pa sa... Okay. Application ng rub. Huwag masyadong malapit, huwag masyadong mataas, mapupunta sa mukha mo yan. So, tama lang, swirl mo muna. Chin. And then, yung movement, kailangan consistent din. Para even yung application ng dry rub. Kung ma-miss yung spot, pwede naman balikan. Oo. Sa gilid, patamain lang sa kamay. Para dumikit siya. Huwag irarab, ipat lang yung... Ayan. Ngayon, babalik rin natin. Dito na tayo ngayon sa presentation side. Okay? Again, the movement, kailangan consistent lang para pantay. Nakita nyo kung merong naiwanan, balikan nyo na lang. That's it. That's our brisket applied with dry rub. Ngayon, right after this, papapoy na natin yung ating jumbo smoker
Ito yung ating Barrel Pro 2-door jumbo smoker. So this one is made with 1/4 inch thick na steel plate, and then insulated yung firebox. Medyo ano siya, no? Extended firebox siya para mas malaki yung room for wood, and may adjust yung apoy natin away from the hot spot, no? Alright, so yeah, that's our brisket. And ready na to go in the smoker. Magpapaapoy muna tayo. Start tayo na build ng fire cover natin. So, may ideal na paglagay ng wood, kailangan medyo crisscross siya para magkaroon siya ng airflow. Kaya gamitin natin yung blowtorch. Mas maganda kung gagamit kayo ng mas malaking blowtorch para mas mabilis, pero ito okay lang. Pag maganda naman yung cure ng kahoy, mas mabilis naman siya mag-apoy eh. Yung palang gamit natin na wood is Kaimito from Barrel Pro Plus. And medyo nagbibuild na siya. Pag okay siya, para siyang posporo, mas mabilis lang siya nag-aapoy. So, napaapoyan ni paring Rani yung firebox. Preheat na siya. We're on 250. Ayan. So, ang gagamitin natin, since malaking smoker natin, we will use the farthest from the firebox. No? So, ito yung part na yun. No? Okay, so ready na ating brisket. Naka-set na siya for a while. And then, isasalang na natin yung ating Black Angus brisket. Ang placement natin ng karne, yung fat part or yung point part, yung pinakamakapal na part niya, facing towards the firebox. Ganyan siya. Para yung sa punang init, kayang-kaya ng part ng karne natin. Kasi pagka yung manipis or yung flat part ang nilagay natin, hindi niya kakayanin. Madadry out agad yung Mabilis madadry out yung pot. Okay, so time check, it's 8:30. Sasara na natin ating smoker. And then we will wait for 2 to 3 hours to do the split seat. Alright, so 2 hours after, we're back to the smoker to check the texture o yung kulay ng karne. And let's see if it's ready for split seat, no? Yeah, once we open the smoker, makikita agad natin yung ating brisket na magbabago ng kulay. But before that, meron tayong spritzer. Ano ba yung spritzer? This is a mix of apple cider vinegar or minsan apple juice and water. Iba naman, nag-mix sila ng Worcestershire or mga iba pang mga liquid, no? So the main reason why we do spritzing is to help the meat moist and survive the smoking process. Now imagine, nasa loob ka ng smoker for an extended period of time, like for brisket example, is for 16 hours, so you need to help with water bowl and spritzer. Itong mga ganitong spritzer, ito yung mga binobomba and then pipindutin mo na lang, no? Makikita to sa mga supermarket or hardware, sa mga garden section nila. Pero hanapin niyo yung kulay puti. Kulay puti. No? Sa kitchen, maganda yung puti, gray, transparent. No? So, yung ganitong kulay, ba't ba ganitong kulay? Kasi feminine lang. So, anyway, kung wala talaga kayo mapili, okay na rin to. No? Pang spritz nyo naman talaga. No? Yeah, so we'll be opening the lid and check the meat. And so, as you can see, nagkakaroon na siya ng mahogany color. Tapos yung merong breakage na rin, no? Nagre-render na yung fat. And then yung ating rub medyo set na rin. So that's the time na we will spritz, no? That's after 2 hours. Sige. Spritz daw natin. Yung spritz natin ganyan lang, ha. Huwag masyadong malakas.
Yan. Kasi pagka masyado ng malakas, matatanggal yung ating wrap. Mabilisan lang. So right after the spritz, we will close the lid. And then we will smoke it again and be back for another 2 to 3 hours. Ano nilala natin ngayon? 250 pa rin, no? 250 pa rin. 225, 250. That's the perfect smoke range for smoked meat. Alright? Hello, good afternoon mga kausok. Balikan natin yung kaninang inalang natin na brisket. Nag-start tayo ng 8:30. So ngayon check natin siya. Ano oras na? Ano oras na sa'yo? Sorry. 5? 5 po. Sakto 160 internal temp. Pwede na natin siyang i-wrap ng butcher paper. Split muna natin yung ano natin. Okay na, balikan natin siya, check natin ulit mamaya. Ang kailangan na lang natin sa kanya ay heat source. Kaya pwede tayo magtaas ng temp hanggang 250 to 75 yan. Alright, so after 17 hours, 17.5. To be exact. So nandito yung ating brisket. No? We would like to thank again PYC Foods Corporation for sending us a slab or a full packer of Black Angus brisket. Yan. Braveheart yan. Braveheart. Ngayon, moment of truth na sinalang natin siya for 17.5 hours. After 2 days, yeah. Meron ako ano eh, nagsulat ako eh. Okay, so after 2 days. Kahapon yun. Yan. Tinon natin siya kasi usually ang ginagawa natin, just to give an example, nagbibigay tayo ng allowance for the meat, no? Frozen kasi siyang dumarating. And then we need to thaw yung meat. So 2-3 days in advance, nasa chiller lang siya, no? So meron kaming separate chiller for meat para mag-thaw siya. Yung kasi maganda eh, from freezer, chiller, and then room temp. Maganda natitrim yung karne. Medyo chill siya para no? madaling i-trim. Yes. So 8 AM kahapon, nag-trim tayo and nag-apply tayo ng rub, nagpa-apoy. Then 8:30 AM, nagsalang tayo. First spritz natin, 11:30. No, 11:30 AM tayo nag-spritz. And then, bare lang siya hanggang 5 o'clock in the afternoon, tsaka natin siya nirap. Ikaw na yun. And then, minmaintain lang natin yung temp na yun, 225 to 250 until 1:30 in the morning. 1:30 in the morning, no? So, ano natin siya, kinumpute natin siya, 17.5 hours na nasa smoker. And then, rested siya halos 11 hours. No, 10 to 11 hours siyang naka-rest dito sa ating cooler. So, if you have a military grade cooler like this, no, meron tayo yung grounded dati, nagpaparating tayo nun, pero marami na ring options ngayon. Yeah, this can hold your brisket for long period of time, no, when you're resting it, no. Huwag mo lang siya i-rest ng 11 hours na nasa room temperature siya, or else wala, mabibilis yung lamig ng meat. Yan. Okay, so kunin na natin. No? The moment of truth. The moment of truth. So, mapapansin nyo yung meat na pagka kinapa nyo pa lang sa ilalim,
Tapos nagbe-bend na siya. Yan, it's a good indication. Pero mainit pa rin eh, no? Dahil nga military grade cooler yung ano natin. Gamit natin. Ayan. Yan. Yung kanyang oil. Ayan. Ang ganyang oil. Oil. Ayan. Ang ganda. Oh! Sorry! Ay! Sorry! Sorry! Boses ko, man. Lumalabas yung lumalabas yung pagiging natural. Okay, so this is our brisket. Looking good. Looking good. Maganda yung kanyang, ano, nag-wiggle siya. Ang ganda ng texture. So this is the flat part. Yung slope na yan is the flat part. Ito yung hump. Ito yung malaki. And then, ito yung flat part. Parang hindi siya flat part. Ang kapal din, Oo, no? kapal din. Ang ganda, no? Nasa 3.5 pa to. Yan. 3.5. Ngayon, ito yung part na hiniwaan natin. Dito tayo magsisimula maghiwa. No? Ito talaga yung test ng brisket eh. Yung flat part eh. No? Yung ano yung part niya. Malambot, no? Yan, no? Zero resistance, no? Very minimal and zero resistance, no? Talaga ba? Ayan. Huh? Butter? Kanya, that's flat part. Flat part yan. pa to. Ito. Burnt ends. Tipo. Ito yung flavor eh. Yung bark. Yeah. That's bark. Hindi po sunog yan. Ha? That's bark. Lambot, pre. Kahit flat part. Kahit lean. No? The true king. Ang hiwa. Lagi. Pag ganyan siya. Yan. No? Pero hindi natin hiwain lahat. Papadala natin sa Sir Jun ng PYC, no? Ngayon, kunin natin tong gitna. Kunin ko na to, ah. Dito tayo. Grabe. Ayan, oh. Actually, ano pa to? Flat part pa tong ano to, no? No? Dito tayo. Uy! Uy! Lumuluha. Parang ages. Sobrang lambot, pre. Sobrang lambot. Quality yung meat. Sobrang ganda ng karne. Ayan. Grabe, oh. Maganda, maganda pati table mo, nagwiwigil eh. Swasa ba? Wow, wow. Ayan. That is how good this Braveheart Black Angus brisket is. Ayan. Nice. Bend test. Holding up. Ayan, makikita niya nag-break siya eh. Oy, oy. Kahit na yung flat part, ayan, humiwalay na kagad siya. Parang ex Diba? mo. Parang ex mo, humihiwalay kusa. Humihiwalay kusa. Yan, di ba? Okay, so overall, this is a good meat to try. And ano no, siguro kung itutulad mo siya close to SRF, no? Close to SRF, yung kanyang kasi ano, ganda ng meat. Ayan, no? Yung rendering ng fat
So, yeah, may ano mo siya dun sa top natin na IBP and SRF, no? So, once again, this is Braveheart brand Black Angus brisket from PYC Foods Corporation. Yeah. Flat. Yeah, sarap, eh. Overall, this is a very good meat, and hopefully you'll be able to grab one and serve it to your families and friends for the holiday season, no, or any occasion. Alright? Thank you very much for watching, and hope you learned something from this episode. And yeah, keep safe everyone, keep firing the pit, and Smoke on! smoke on!